sa kuryente po. At maging kayo rin po, no? Kasi gamit na gamit po kung may mga air condition, kayo sa inyong mga tahanan, ano po, gamit na gamit po yan sa panahon na ito. So, kamusta na po ang inyong buong pamilya, buong sambayan at umaasa po kami na kayo pong lahat, no, bilang mga kapatiran natin, magkakapatid kay Kristo, ay nasa mabuti pong kalagayan. So, ito po yung nakikita niyo po sa inyong screen, no? Templo ng Diyos ang iglesia. Bakit po? Sapagkat ang iglesia po, no, ang simbahan natin, doon po nagkakatipon ang mga binanal ng Diyos, ang mga mananampalataya na siyang naging templo ng banal na Espiritu ang bawat isa sa atin, no po. Kaya nasabi po ni John, no, ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa piling namin. Sabi ni John, no, pinatotohanan ni John yan sa kanyang personal testimonya na isinulat niya po sa aklat po ni John, no? At sa First John, Second John, no po, makikita niyo po yan, no? Pinapatotohanan po yan ni John. Okay? Okay, balikan po natin kung saan tayo naputol po, no? Yung verse 4 po. Tuloy lang po tayo, no? Punta tayo sa verse 4, no? Ang ating PowerPoint. Okay, babalikan po natin to. Atras lang po tayo bago umabante po tayo ng ano. Ang nakaraan nating pamumuhay, napakaganda po, no? Napakaganda po na binabalik tanawan natin ang nakaraan nating buhay sa mga talatang ito, no? Para makita natin kung meron po bang pagbabago sa buhay natin, no? Mula simula hanggang sa panahon na ito. Kaya po ang nakaraan nating pamumuhay. Sabi po diyan sa mga talatang yan from verse 1 to 3, tunghayan po natin ang sinasabi po. Okay? Patay dahil sa kasalanan. Verse 1, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Verse 2, napasailalim kayo sa kapangyarihan ng dyablo. Naalipin tayo, no? Nang hindi natin namamalayan. Inaalipin na pala tayo ng kasamaan, inaalipin na tayo ng kasalanan hanggang sa malublob na tayo sa putikan, mga kapatid. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Lilingunin po natin, no? Paminsan-minsan po lilingunin natin ang ating mga nakaraan sa buhay. Kung papaano tayo namuhay sa kasalanan, no? Kasi napailalim tayo nang hindi natin namamalayan. Namumuhay na pala ang bawat tao, no, na hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos. Wala tayong narinig kung hindi ang ating mga sarili. Ang Espiritu nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Sabi po sa Colossus 3, chapter 3, verse 6, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kaya po mahalaga yung nagpapasakop tayo, no? Ibig sabihin, isinusuko po natin yung ating buong pagkatao at kaluluwa. Mga kapatid, yan po yung tamang pagpapasakop sa Diyos, no? Namumuhay tayo sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Alipin ng laman. Ano po ba ang alipin ng laman na tinatawag, no? Sabi sa First John, wala po sa screen ninyo. Pakinggan na lang po ninyo, no? Sabi sa unang 1, kabanata 2, talatang 16, no? Sinasabi po diyan sa banal na kasulatan.
Dali lang po, no? Ayan. 1 John chapter 2 verse 16. Sabi niya, pakinggan niyo na lang po, mga kapatid. Ang lahat na nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan, mga kapatid. Pagnanasa daw po ng mata, kung ano yung mga nakikita natin, no? Ng ating mga mata sa sanlibutan ito sa panahon na nandoon tayo at nakikipamuhay sa lupaing ito, mga kapatid. Lahat daw na nakikita ng ating mga mata, okay, pagnanasa ng laman plus ay at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa mga kundi sa sanlibutan, no? Yung pagmamataas, pagmamalaki, lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life, mga kapatid, ay hindi po galing sa Ama. Yan po hindi natin kasi napapansin yan, no? Nung tayo namumuhay sa sarili nating laman, hindi natin nadidinig ang salita ng Panginoon, kaya wala tayong kamalayan na tayo pala ay naglulublob na sa kasalanan. Mga kapatid, salamat sa Diyos, napakinggan po natin, no? Binuksan ng Diyos ang ating mga mata, ang ating mga tenga, ang pintuan ng ating mga puso. Salamat sa Diyos, napakinggan natin, no? Nalaman natin ang karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos. Okay, letter D. Yan, ang totoo tayong lahat. Sorry po, 3A. Ang totoo tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip ko ano po yung gustong-gusto ng ating katawan. Siya nating sinusunod. Wala tayong sinusunod na salita ng Diyos. Wala sa kaisipan ng isang tao ang salita ng Panginoon. Ang sinusunod natin ay ang sarili natin. Amen po ba? Recording in progress. Okay, kinapautan tayo ng Diyos sa kabila ng ating pagsalangsang, sa kabila ng ating pamumuhay sa kasalanan, hindi na mamalayan ng isang tao na kinapautan tayo ng Diyos. Sabi niya sa B, 3B, kaya't ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Pagano na walang Diyos? Sabi po diyan sa verse 11, no? Kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga hintil at dituli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Plus po yan, no? Kung pupuntahan niyo po yung aklat po ng Colossus. Mga kapatid, wala po sa inyong screen. Colossus chapter 2. Pwede niyo pong isulat, mga kapatid. Pwede kayo mag-note po para sa ating pong talakayan sa darating pong susunod na Friday night. Sabi niya di sa Colossus chapter 2 verse 11, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman. Spiritual po ang binabanggit ni Pablo po, no? Dito po binabanggit niya yung flesh, no? Yung physical natin po, no? Sa chapter 2 po ng Epeso, Kabanata 11. Dito naman po sa Colossus, yung binabasa natin ngayon. Colossians chapter 2, 11, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Spiritual po, no?
Naunawaan natin ang kalagayan natin, naunawaan natin ang espiritual na pinapaabot po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Next, nahiwalay kayo kay Kristo in verse 12a. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Bakit po? Sapagkat hindi nga po natin namamalayan, mga kapatid, na tayo'y namumuhay sa kasalanan. Lumaki ng lumaki po, lumawak ng lumawak ang gap natin sa Panginoon. Kaya tayo nahiwalay. Hindi kabilang sa bayang Israel. Ang mga nahiwalay kay Kristo ay hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Namumuhay sa mundo na walang pag-asa, walang kaligtasan, walang buhay na walang hanggan. Sabi niya po, no, nang walang pag-asa at walang Diyos, walang namamalayan tayo, no? Na basta't namumuhay lang tayo sang-ayon sa ating mga sarili. Walang direksyon, walang kapupuntahan ng ating buhay. Kaya binanggit po ni Apostol Pablo, nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Walang nauunawa ang Diyos. Walang tinig ng Diyos na narinig ang bawat tao. Kaya po walang kapupuntahan ng ating buhay. Ano ang ginawa ng Diyos? Sa kabila ng ating pagsalangsang, pagsuway sa kalooban ng Diyos, nagpatuloy ang tao sa pamumuhay sa kasalanan. Kaya po ang tanong, ano ang ginawa ng Diyos Amang nasa langit? Nahabag ang Diyos sa atin, mga kapatid. Para bagang pinagmamasdan tayo ng Diyos mula sa kalangitan, sa kalupaan, na ang direksyon ng ating buhay, kanya-kanya, habang pinagmamasdan tayo sa kataas-taasan sa langit ng Diyos. Para bagang walang pastol na tumatayo sa mga nagkalat na mga tupa sa kalupaan. Pinagmasdan tayo ng Diyos at naabag ang Diyos sa atin. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo in verse 5. Noong tayo'y mga patay dahil sa kasalanan. Spiritually speaking, mga kapatid, nabubuhay tayo nang walang Diyos, nang walang mga kautosang ipinatutupad ang Diyos. Wala tayong kamalayan. Dahil sa ating pagsuway, nahabag ang Diyos na ligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil po sa habag ng Diyos yan, mga kapatid. Sabi niya sa Roma, Kabanata 5, talatang 6, sapagkat noong tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Balikan ko lang po yun na una, no? Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan, binuhay ng Diyos ang ating patay na mga espiritual na pamumuhay. In Roma chapter 6, verse 4 and 5, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli
si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Mga kapatid, tignan niyo po ang salita ng Panginoon. Ulitin niyo po, ulitin po nating basahin. Nagkakaroon siya talaga po ng buhay na pananampalataya. Nabubuhay siya. Ang salita niya ay nabubuhay sa piling ng mga mananampalataya. Sabi niya sa makatuwid, tayo'y namatay na. At nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo nang tayo po'y bautismuhan upang kung paanong binuhay muli si Kristo ng Ama po ang Ama ang nagbigay ng buhay na magmuli sa kanyang bugtong na anak na sa Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Wala na ang dating patay na katawan. Ngayon buhay na po, mga kapatid, panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, tignan niyo po, kaya may pagkabuhay na magmuli at may pagkamatay si Kristo. Hindi natin namamalayan na kasama pala tayo sa tinutukoy ng salita ng Diyos. Sabi po dito, no? Sa aklat po ng Roma, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, nung siya po'y mamatay sa krus, katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Itinaas tayo at binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. In verse 6, dahil sa ating pakikipagkaisa, ano po, nang tanggapin po natin, no? Nang tanggapin natin ang salita ng Diyos, no? Tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya, nang tanggapin natin siya, nakiisa tayo sa kay Kristo Jesus. Tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Napakaganda pong pag-aaral, no? Sabi po sa Ephesians chapter 1:19 and 20, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig. Kumikilos po ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Diyos, nananalig sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan, mga kapatid. Kaya po nang si Kristo po'y ipako, mga kapatid, sa krus, kasamang naipako ang lahat nating kasalanan upang hindi na tayo magkasala, upang hindi na tayo magkasala pang muli, sapagkat lahat po ng kasalanan, kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan nating lahat na kumikilala sa salita ng Diyos, lahat po yun ay kasamang naipako sa krus, upang hindi na tayo muli pang magkasala. At nang siya'y muling binuhay ng Ama, binuhay niya po ang Espiritong namumuhay sa atin. Kaya po dati tayo'y patay, ngayon po ay may buhay na. May buhay na magmuli. Bakit ginawa ng Diyos ito? Mga kapatid, ang tanong, ginawa niya ito upang ipakita ng Diyos sa atin ang kasaganahan ng kanyang kagandahang loob. In verse 7, paano niya ito ginawa? Sabi po sa mga talatang sumusunod,
dahil sa habag ng Diyos sa atin. Patuloy na naghihirap ang kaluluwa ng isang tao. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Uulitin ko po, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, no? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos at dahil sa seed of faith, binhi ng pananampalatayang itinanim po ng salita ng Diyos sa ating tenga tungo sa ating puso, nagkaroon ng buhay po. Tumubo ang binhi ng pananampalatayang kaloob ng Diyos sa atin. Hindi sa pamamagitan ng ating sarili, dahil sa pananampalataya. Sorry po, no? Bumalik po. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Lahat po ng glory, no? Lahat ng kaluwalhatian po, karangalan, ay babalik pong lahat sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. In Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa 2 Timothy chapter 2, 2 Timothy chapter 1, verse 9, na naligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Hindi lamang po tayo iniligtas ng Diyos nang walang gagawin, nang walang layunin, mga kapatid. Kaya sinasabi po sa 2 Timothy 1:9 na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. May purpose po ang Diyos. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kung hindi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Balikan lang po natin, babalikan ko lang po ito. Ayan, okay ha? Okay, ito po. Dahil sa dugo ni Jesucristo, in verse 13, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa, pagpapasakop po natin, pagtanggap natin sa Kanya ng buong puso, pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo, kayo na dati, tignan niyo po yung scripture na, kayo na dati napakalayo, nagkalat sa sanlibutan ang mga tupa. Binabanggit po ni Apostol Pablo, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Nang siya po'y mamatay sa krus, tumagas ang kanyang banal na dugo. Mga kapatid, ang ibig sabihin po yun. Ayan po, nakikita niyo sa inyong screen, no? Dahil po dyan, mga kapatid, na ilapit tayo kay Kristo sa pagkamatay niya sa krus. In Colossians 1, chapter 1, verse 20, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay ipagkasundo, pag-isahin, ipagkasundo sa Kanya. Nakamtam ang kapayapaan
dahil sa ginawa ng Diyos na pakikipagkasundo nang siya'y mamatay sa krus. Nakamtam ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na inialay sa krus, mga kapatid. Napakasagana po ng habag ng Diyos sa atin. Hallelujah. Romans 5:8, chapter 5:8 and 9, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo. Okay, tuloy lang po tayo. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Okay, naalala ko po yung tinuro ni Pastor ng mga nakaraang Sunday po, Lalong tiyak na maliligtas kayo sa poot ng Diyos. Ano po, nakita niyo po yung tinuro ni Pastor, yung repentance, and then justification, sanctification, and then salvation. Naalala niyo po ba yan, Last 2 Sunday po nakalipas, Opo, natalakay natin yung 4 na bahagi na yun ng ganun lang po, In 40 minutes, ganun kabilis po, Kaya kailangan po, nare-rehistro po yun sa ating kaisipan. Kung naaalala niyo po yun, mga kapatid. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Okay, na-justify, po, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Amen. In Romans 6:6, 7, 8, 9, 10, 11. Sabi po dito, malaman po itong sinasabi ni Apostol Pablo. Alam natin na ang dati nating pagkatao, pagmasdan niyo po, ay naipako na sa krus. Yung ating pong yung sinful nature po na namumuhay tayo sa kasalanan, sabi ni Apostol Pablo, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus. Kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. At nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan, mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos. Uulitin ko lang po, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. At nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. In verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Verse 9, alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Minsanan lang po ito nangyari, mga kapatid. Hindi po ito paulit-ulit. Kaya kung babalik-balikan po natin, 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo ay namatay ng kasama ni Kristo nang siya'y ipako sa krus, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon.
Isisilang man natin mga kapatid, no? Isisilang natin, no? Magsisilang ang ating mga anak ng kanilang mga anak supling na siyang tayong mga matatanda, ang mga lolo at lola sa panahon na tayo nabubuhay pa, minsanan lang pong ginawa ito ng Diyos. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon, salinlahi, generation to generation, dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Mga kapatid, ang buhay mo, buhay ko, buhay nating lahat ay nakalaan na para sa Diyos. Wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa atin, mga kapatid, sapagkat kasama ng naipako ng si Kristo ay ipako sa krus, kasama ng naipako ang lahat ng ating kasalanan. Kaya po patay na tayo sa kasalanan, mga kapatid. At ang buhay niya ngayon, tayo, ay para sa Diyos. Hallelujah. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Wala na pong kapangyarihan. Sa totoo lang po, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ng bawat mananampalataya. Sa uliting talata pong ito, no, kaya dapat din ninyong ituring ng inyong sarili. Ang sarili mo, sarili niya, sarili ko, ay patay na sa kasalanan. Ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipagkaisa na kay Kristo Jesus. Hallelujah! Dali lang po, no? Inom muna ako ng tubig. Ano ang nais ng Diyos? Ngayon, in verse 10, 14 to 20. Tayo ay bunga ng habag ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat, mga kapatid, ay naging bunga ng habag ng Diyos. At hindi lang habag ng Diyos, ito po'y may layunin, may purpose. Nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Binanggit po sa verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na noong pang-unang panahon, inihanda na niya. Inihanda na niya tayo, no, para gumawa ng mabubuting mga gawain. Mga kapatid, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin ang mga bagay na ito, mga kapatid. Ang panahon, inihanda niya nung una pa man upang gawin natin ang mga kautusang nais ng Diyos na ginagawa natin sa loob ng iglesia, mga kapatid. Binabanggit niya po dyan, no? Para sa mabubuting gawa na inanda niya noong una pa man upang gawin natin, tupdin natin. Na sa panahon na ito po, no, tayo po'y naglilingkod sa Kanya, pinaglilingkuran natin ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Tayo ay kaisa ng Israel, mga kapatid. Nung bihira, no? Tignan nga po natin itong binabanggit dito sa 14, 15, 16, 17, 18. Okay. Ang nakipagkasundo. Tignan niyo po, hindi basta-basta pong madaling gawin po ito ng isang tao na nagkatawang tao, no?
sa katauhan po ni Jesus Christ. Giniba niya ang pader ng alitan ng naghihiwalay sa atin. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Amen. Dahil pinag-isa niya ang Hudyo at ang mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Ano po, meron namamagitan po, no? Na mala-adobing pader na naghihiwalay po sa Hudyo at sa mga Gentile. 1 Corinthians 12:13, maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ang kaganapan, verse 15 to 18, pinag-isa niya ang Hudyo at Hintil sa iisang katawan. Sa isang katawan, pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi, ang Hudyo at ang Gentile, no? Tignan niyo po yung scripture, upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang panibagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Nag-reconcile po, no? Yung dalawang lahi po, ang Hudyo at ang Hentil, ay pinag-isa ng Diyos. Ma-reconcile, kaya nagkaroon po ng kapayapaan dahil kay Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Tinuldukan na po ng salita ng Diyos. Winakasan ito niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Hudyo man o Gentile, pinagkaisa ng Diyos. Pinagbuklod sa isang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hintil na nooy malalayo, nagkalat ang mga Gentile sa iba't ibang bansa, iba't ibang panahon. Mga kapatid, salamat sa Diyos. Nooy malalayo, ang mga hentil, malalayo sila. At ang mga Hudyo na malalapit sa Diyos, ibig sabihin, no? Nakadikit sila. Yung iba po, yung mga hintil na Hudyo rin sila, kaya lang kung saan-saan sila napuntang bansa. Napalayo po sila sa Diyos. Dinabanggit po ni Apostol Pablo. Dahil kay Kristo tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Hallelujah. Anong oras na po ba? Check natin. Okay. Tama ba, David? 9:28 na. Okay, malapit na po tayo matapos. Okay, dahil kay Kristo tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu, nag-iisang Espiritu. In Colossus chapter 1, 20, 21, 22, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtam ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Napakabigat po ng role na ginawa ng Kanyang kaisa-isang bugtong na anak na sa Jesucristo.
Dati kayo'y malayo sa Diyos, ay naging kaaway. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Tingnan niyo po, no? Tingnan natin po, ilagay natin yung ating sarili po sa sinasabi ng scripture. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway. Kontra po, no? Kontra magkaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Yan yung mga taong kinapopootan ng Diyos. Ano po? Antichrist. Ano po? Yan po yan, mga kapatid. Ngunit naging tao ang anak. Pagmasdan niyo po kung ano yung sinabi ni John. Ano? Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dumis. In Colossus chapter 2 verse 14. Oh, laki po. Tinitignan ko po, no? Tinitignan ko po yung hirap na ginawa po ng Panginoong Hesukristo. Ano po, habang binabasa po natin ito, no? Sabi niya po sa Colossus chapter 2 verse 14, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Mga kapatid, nang ipako sa krus ang Panginoong Hesukristo, pinawing lahat ito. Lahat ng pananagutan na dapat na tayo ang magdusa, lahat ng pananagutang ito, inako ito ng Diyos. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang. Kaugnay nito, pinawi niya ito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako si Jesus Christ sa krus. Hallelujah. Okay. Tayo ay bayan ng Diyos. Tapusin ko na lang po, no? Pwede po ba? Kapraso na lang po yan. Okay, tutuloy ko lang po, no? Pahintulot po, no? Para sa mga nakikinig po. Tayo ay bayan ng Diyos in verse 19. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o mga taga-ibang bansa, kung hindi mga kababayan na mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Hallelujah. Pinag-isa na po tayo, no? Titignan niyo lang po yung senaryo po, no? Yung flow po ng ating pinag-aaralan. Tayo ay haligi ng templo. May purpose po ang Diyos, no? Kaya tayo nakatanggap ng kaligtasan. May layunin po ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng magagandang gawa. Tayo ay haligi ng templo. Sabi niya po sa verse 20, ang pundasyon inilagay ng mga apostol at mga propeta. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta. Sino po ba itong apostol na to? Sabi po sa Matthew 7, no? Sabi kay Mateo po, no? Apostol Mateo. Kaya't ang bawat nakikinig, pagmasdan po natin, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Tingnan niyo po, nakikinig daw po at nagsasagawa.
Kung ano yung napapakinggan nating salita ng Diyos, isinasagawa niya, isinasabuhay niya. Yun po yung tinawag na matalinong tao. Umulan ng malakas, bumaha at binayo na malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa ibabaw ng bato. Ngunit may kakaiba pong kahalintulad. Sa verse 26 and 27, sa bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa. Nakikinig nga siya, pero hindi niya isinasabuhay, isinasagawa. Ang mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Dumating ang bagyo, dumating ang ulan ng malakas, bumaha at binayo na malakas na hangin. Ang bahay ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ito daw po yung mga taong nakakarinig ng salita, pero hindi naman po isinasabuhay. Walang application po, hindi sumusunod sa mga pinag-uutos ng salita ng Diyos. Sabi sa Isaiah 28:16, ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh, naglalagay ako sa sayon ng batong panulukan, subok, mahalaga at matatag na pundasyon. Ang magtiwala rito'y hindi mapapahiya. Okay? Last na po, mga kapatid. Last na last. Tatapusin na po natin, no? Ang batong panulukan at walang iba ang pundasyong ito kung hindi si Jesus Christ, si Kristo Jesus, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Kayo man ay sama-samang itinayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. In 1 Corinthians 6, paglalahad ni Apostol Pablo, talatang 19:20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Yan po ay pag-aari ng Diyos. At huling talata, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, walang katumbas na halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, salamat po sa inyong walang humpay, walang kasawa-sawa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Salamat po at tapos na po ang ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. God bless.